Hi, this is Teacher Maria of the Q's Academy. Today, our topic is all about Geograpiyang Pantao, or human geography. If you are new to our channel, don't forget to like and subscribe the Q's Academy, lessons worth learning. Ang hiyograpiyang pantao ay sangay na hiyograpiya na tumatalakay sa tao. Paano sila namumuhay, paano ginagamit ang likas na yaman, at paano nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Narito ang mga pangkat etnolinguistiko sa bansa. Mayroong Aita o Ita. Mayroon ding Igorot. Yes, tamang yung narinig. At mayroon ng tribo ng mga Evatan. At mayroon ding tribo ng mga Karaya. Yes, at tribo ng mga Manubo. At tribo ng mga Tibuli. Bakit nagkakaiba-iba ang mga pangkat? Or why do groups differ? Yes, ang pagkakaiba-iba ng pangkat etnolinguistiko ay dahil sa apat na dahilan: geografiya, kasaysayan, kultura at wika. Ang geografiya ay tungkol sa klima, anyong lupa at anyong tubig. At ang kasaysayan naman ay ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. At ang kultura ay tungkol sa pagkain, pananamit, at paniniwala. At ang pang-apat, ang paraan ng pagkikipag-usap or how people communicate. Ang pangkat etnolinguistiko ay may pangkat ng mamamayan na kumikilala sa iisang pamanang pinanggalingan na may sariling kultura at wika o lingwahe. Alam naman natin na ang bansang Pilipinas ay hinati sa tatlo: Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, tatalakay natin ang mga etnolinguistiko sa Luzon. Una, ang katangian ng Luzon ay maraming kabundukan, maraming kapatagan at may maraming karatig dagat at pinaghalong urban at rural na pamumuhay. Unang pangkat ay ang mga Tagalog. Mga lugar, Calabarzon, NCR at Central Luzon. Ang Tagalog ay ang batayang wika ng bansang Pilipinas at kilala sa Balagtasan at Kundiman. Ang pangalawa naman na pangkat sa Luzon ay ang Ilocano. Sila ay masinop at matipid. Sa pagkain naman, mayroon silang bagnet at pinakbit. Ang mga lugar na kasapit dito ay Ilocos Region at Cordillera. At ang pangatlo naman ay ang Kapampangan. Mga lugar, Pampanga at Tarlac. Ang kanilang pangkat ay tinatawag na Kapampangan. Sila ay mahusay magluto at ang kanilang pagkain ay sisig o tocino. At ang pang-apat ay ang Ita or Negrito groups. Mga unang naninirahan sa Luzon, simpleng pamumuhay sa kabundukan ng Zambales, Pampanga at Tarlac. So, ang mga lugar na mayroong Negrito groups ay ang Zambales, Pampanga at Tarlac. Ang pang-apat naman ay ang Igorot. Ang Igorot ay pangkalahatang tawag sa mga katutubo ng kabundukan ng Cordillera. Ang lugar ay Cordillera Region. Igorot. Ang Igorot ay mayroong subgroups. Mayroong Ifugao, Kalinga, Ibaloy, Bontok, at Kankanay. So, ang Igorot ay pinaka-umbrella ng kanilang group. At ang Aivata naman, kilala sa matibay na stone house at kulturang angkop sa Bagyo. Ang lugar ay Batanes. Narito naman ang mga pangkat sa Visayas. Ang katangian ng Visayas ay binubuo ng maraming isla, mayaman sa yamang dagat at sakahan. Unang pangkat ay Cebuano o Bisaya. Ang wika ay Cebuano at kilala sa Sinulog Festival. Ang mga lugar, Cebu, Bohol, Negros Oriental at Mindanao partly. And ang pangalawa naman ang Hiligaynon or Ilonggo. Malambing silang magsalita at mayroong dinagyang at kilala sa dinagyang festival. And
Mga lugar, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. At ang pangtatlo naman ang Waray. Yes, ang Waray ay isang pangkat etnolinguistiko. Matapang pero palabiro. Mga lugar, Eastern Visayas ang Samar at Leyte at Kanlurang Visayas ang Samar at Leyte pa rin. So, ang pangtatlo ay ang Mindanao. Ang Mindanao ay mayroong malawak na lupain na may kamundukan, ilog, lawa at dagat. Maraming katutubong pangkat at Muslim communities. Unang pangkat ay ang Maranao, mga tao ng lanaw. Sikat sila sa ochre designs, malong kulintang music. Ang lugar ay ang Lanao del Sur. Pangalawa naman ang Tausog. Ang Tausog ay mahusay na mandaragat. Ang pagkain nila ay tiola itom o lukot-lukot. So ang lugar naman sa dito ay ang Sulu at Tawi-Tawi. At ang pangtatlo ay ang Subanin, pangkat Subanin, tradisyonal na sayaw at kasuotan. Kilala sila sa tradisyonal na sayaw at kasuotan. So, ang lugar o lokasyon ay Zamboanga Peninsula. At ang pang-apat ay Maguindanao, mayaman sa kultura, sa musika at ritual. Kilala sila sa Candolit. Okay, so ang mga lugar na ay ang Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Ang pang-apat ay Manubo, indigenous group in Mindanao Mountains. So, ang lugar ay Maguindanao. Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng pangkat etnolinguistiko? Una, upang maunawaan ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga Pilipino. Pangalawa, upang igalang ang kultura ng iba. Pangatlo, upang mapanatili ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. So narito, let's try to have a quiz if you really understand our lesson. First, quiz, pangkat etnolinguistiko. Which group is the umbrella term for several tribes in Cordillera? Mayroon itong mga subgroups. What do you think the answer? Exactly. The answer is letter B. Igorot. Sila ay isang like umbrella at meron silang mga subgroups. Very good. Number 2. Ifugao is known for the... Yes. Try to write your correct answer. Ifugao is very known for the rice terraces. Exactly. Number 3. The Aita are found mostly in the mountains of A. Zambales, B. Cebu, C. Davao, at D. Iloilo. Exactly, Zambales. Ang mga Aita ay makikita sa Zambales. Hiligaynon or Ilonggo is spoken mainly in where? Samar and Leyte, Iloilo and Negros Occidental, or Batanes or Ilocos region? Tama, Iloilo at Negros Occidental. Maranao means people of the? From the word Maranao. Exactly, Maranao means people of the lake. Let's try this one. True or false? Ang Igorot and Ifugao are exactly the same. True or false? Palagi nating naririnig ang Ifugao at Igorot. Isa lang ba sila? Tama o mali? Mali. Iba po ang pangkat ng Igorot at iba din ang pangkat ng Ifugao. Dahil ang Igorot is ang umbrella nasa taas, pero ang Ifugao is just a subgroup under Igorot. Next, the Waray people mostly live in Samar and Leyte. True or false? Exactly, the answer is true. The Waray people mostly live in Samar and Leyte. The Aita are among the earliest inhabitants of Luzon. Is that true or is that false? Ang Aita ang mga Aita or mga Ita ang pinakaunang naninirahan sa Luzon. Alam mo ba, that is true. Tama iyan. Number 4, Maranao culture is known for turugan houses. Yung mga
kahit mayroong bagyo, hindi talaga masisira yung bahay. Tama o mali? Mhm. That is true. Maranao culture is known for turugan houses because Maranao is known people of the lake. So alam nila kung paano uh, i-build yung house nila na kahit may bagyo, hindi talaga masisira. Ang Ivatan people are found in Zambales. Tama ba? The answer is false. Ito ay makikita sa Batanes, hindi Zambales. Iba-iba man ang wika at kultura natin, lahat ay mahalaga sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Even our languages and cultures differ all are important to our identity as Filipinos. Just as our country has many ethno-linguistic groups, each with unique languages and cultures, the Bible teaches that the diversity is God's design. He created people with different backgrounds, places, and tongues, and yet He desires us to live in unity and love. Revelation 7:9 it says, "After this I look, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb." This is Teacher Maria once again. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe the Q's Academy, Lessons Worth Learning, and please don't forget to comment down below what will be our next topic. God bless everyone and thank you, the Q's Academy.